Ang pagiging ina na yata ang pinakamahirap na trabaho dito sa mundo. Walang sweldo, walang day off, at walang break time. Sila ang kauna-unahan nating guro na nagturo sa atin sa mga bagay-bagay na hindi pa natin alam. Tanging respeto at pagmamahal lang natin ang kanilang sweldo at hindi rin habang buhay nandyan sila para sa atin. Kaya gawin natin lahat para mapasaya sila. Suklian natin ang kabutihan na ginawa nila sa atin. Ako si Catherine, isang high school student. 7 taong gulang pa lang ako nang iwan kami ng aking ama. Si nanay na ang tumayong ama't ina sa amin ni ate. Kaya lahat ginawa ni nanay para maitaguyod kami. Kaya lang, hindi ko man lang ito napansin. Naging makasarili ako dahil pakiramdam ko, mas mahal ni nanay si ate. Nagsimula ang inggit ko kay ate nung nalalapit na ang kanyang graduation sa college. Halos araw-araw nila itong pinag-uusapan kung ano ang gusto ni ate sa graduation niya. Pinaplano kung magse-celebrate ba o bibilihan siya ni nanay ng gamit na gusto niya. Pakiramdam ko tuloy, naiitsapwera na ako. Nay, kailan na po ba ako ibibili ng bagong uniform? Lumang-luma na po kasi yung uniform ko eh. Tapos, pinagtatawanan na din po ako sa school. Pasensya na anak ha. Wala pang pera ang nanay. Hayaan mo, lalabang ko ng maigi. Titinain ko din para magmukhang bago. Pero bakit pag kay ate, may pambili kayo, bili ng kung ano-ano, tapos ako uniform lang, di mo maibili? Anak, nag-graduate na kasi ang ate mo. Pagbigyan mo na muna ang ate mo. Hayaan mo pag nakapaningil ako sa mga sulti ko. Ibibili ka agad kita ng bagong uniform mo. Anak, Catherine, may kumakatok. Pabuksan mo muna ng pinto yung kumakatok. Nay, si ate na lang po. Ate, buksan mo ang pinto. Sige na, Catherine. Sundin mo na ang ate mo. Buksan mo na yung pinto. Ako na naman. Puro na lang ako. Wala na kang ibang nakita kundi ako. Utos dito, utos doon. Tapos pag kay ate, bili dito, bili doon. Ayoko na. Layas na ako dito sa bahay. Total, hindi niyo naman ako mahal. Hindi totoo yan, anak. Mahal na mahal kita. Kayo na ate mo. Sheena, baka naman pwedeng tumuloy muna ako sa inyo. Pasok ka muna. Okay. Bakit? Ano yan? Umayos na kasi ako sa amin eh. Bakit Hindi ko naman? na kasi kaya eh. Kasi naman, feeling ko, wala na lang ako sa kanila. Tapos si nanay, hindi na din niya ako mahal. Sige, dumito ka na muna. Kami lang naman ang kapatid ko nandito, yun naiintindihan naman kita. Salamat, Sheena. Yaan mo, maghahanap din naman ako ng trabaho. Hindi rin ako magtatagal. Nag-sideline ako sa kung ano-ano. Pagtitinda sa palengke, pagtitindera, namasukan bilang kasambahay.
Lahat ginawa ko upang mabuhay at magkapera. At mabili ang uniform at mga bagay na gusto ko na hindi na ibigay ni nanay. Gusto kong ipakita sa kanya na kaya kong bilhin ng lahat ng yon nang hindi umaasa sa kanya. Umuwi ako ng bahay, pero si ate lang mag-isa ang nadatnan ko. Ate, ang nanay. Hinanap ko si nanay pero dinala ako ni ate sa sementeryo. Nagtaka ako dahil sa pagkakaalam ko, wala kaming patay samantalang iniwan lang Ba namin hinahanap kami mo ni si nanay? tatay. Si nanay Catherine. Namatay siya ng dahil sa'yo, Catherine. Nagkasakit si nanay yan dahil sa iyo, Catherine. Nagkasakit siya sa sobrang pag-aalala sa iyo. Hinahanap-hanap ka niya kung saan-saan. Halos di siya kumain kaya hintay sa iyo. Kahit umuulan, hinahanap-hanap ka niya. Tapos naiinggit at nagsiselos ka sa akin. Dahil feeling mo, mas favorite ako ni nanay at mas mahal ako ni nanay. Kung tutuusin nga, ako dapat ang mainggit sa iyo eh. Dahil kung nagkasakit si nanay, ako yung nasa tabi niya. Pero ikaw yung hinahanap niya. Bukang bibig niya ang pangalan mo. Natatandaan mo ba? Tuwing may pasalubong si nanay, hindi niya pinapagalaw yun sa akin hanggat di ka umuuwi galing school. Dahil gusto niya, ikaw ang unang makakakita at makakatikim nito. Sulat yan ni inay para sa'yo. Ibigay ko raw yan sa'yo pag uwi mo. Dear Catherine, anak. Kamusta ka na? Miss na kita. Kaya sana umuwi ka na. Natatandaan mo ba yung alkansya na palagi mong tinatanong kung para saan yun? Iniipon namin ng ate mo yun para sa pang-college mo. Kaya sana umuwi ka na. Nabili ko na nga pala yung uniform mo. Natatandaan mo ba nung araw na umalis ka? Kumakatok sa pinto ang suki ko para magbayad. Kaya nakabili ka agad ako ng uniform mo. Kaya sana umuwi ka na dito sa bahay. Alam mo anak, malala na yung sakit ko. Kaya bago man lang ako mawala dito sa mundo, sana makita kitang ulit makasama ka anak. Nagmamahal, nanay. Pagkatapos kong mabasa yun, parang tumigil ang mundo ko. Sobrang sakit na hindi ko maintindihan. Parang dinudurog ang puso ko. Dahil hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya. Hindi ko man lang siya napasalamatan. Sa siyang
na buwan niyang pagdadala sa akin sa kanyang sinapupunan. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa pag-aaruga at pagpapalaki niya sa akin ng tama. Hindi ko man lang siya napasalamatan sa pagtatanggol niya sa akin tuwing may umaaway sa akin. Hindi ko man lang siya napasalamatan sa pagpupuyat niya noon sa akin tuwing may sakit. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa lahat ng mga ginawa niya sa akin, mapabuti lang ako. At higit sa lahat, hindi ko man lang nasabi sa kanya na mahal ko siya. Kaya sana, habang nabubuhay ang ating ina, pasalamatan natin sila sa lahat-lahat. Iparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal.